Bitcoin tumalbog ng sakalam. What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, bukod dyan sa pagtalbog ng BTC, ay pagkwentuhan natin yung El Salvador. Tumatanggap na daw ng Bitcoin officially. Kasama po sa sisilipin natin yung T-Fuel, TEL, BNB at Cardano. Let's have a short prayer bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka naligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs Crypto Channel. Second channel na po natin ito. Dito pinagkukwentuhan natin anything and everything under the moon and going to the moon. Yan po, pwede natin pagkwentuhan anything na about cryptocurrencies. Kaya kung naghahanap po kayo ng ka-explore dito sa Cryptoverse, ay welcome na welcome kayo dito sa ating tambayan. Huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Monday to Friday may live stream ho tayo. Pwede nyong ipasilip yung mga coins na minamanok ninyo hanggang 15. Pwede nating silipin yan That's 10:30 to 11:30 a.m. Makigulo, makisaya po sa live tambayan. Yung mga hindi pa nakakapagsimula po dito sa Cryptoverse, ay meron tayong Crypto Starter Kit. Pagkatapos po ng video na to, nandoon po yung link. So, pwede nyo panoorin yon. Panoorin nyo na rin, pati commercial Kung gusto nyo pong makakuha ng 10% rebate sa inyong mga trades sa Binance, yan huyang isa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong Uniworld, sa buong mundo po. Ay pwede nyo gamitin yung link ng tambayan natin. Nasa description naman po ng video na to. Kasi pag nalaban nila na tambay kayo, automatic, bibigyan po kayo ng discount ng Binance sa commission sa kada trade nyo. 10% ho yan. Yun Team No Skip Ads, Team Autolike, Team Replay Bombers, salamat po sa inyo. At syempre, Team Patreonatics natin, are you happy? Ayos ba? Sabi ko sa inyo kahapon Sabi ko kagabi sa mga Patreonatics, matulog na tayo. Bukas paggising natin, green na yan. Green na nga, nakasalok na ang haba ng balde. Teka muna, unahin na muna natin itong mga balita. It's official! Bitcoin a legal tender in El Salvador following a super majority decision. Bitcoin has officially become a legal tender in El Salvador after 62 out of 84 votes went in favor. The small country of El Salvador has moved forward with its plans and has done well on its word to accept Bitcoin as legal tender. The president of El Salvador, Tito Nayib Bukele, has taken it to Twitter to share the law which officially turned Bitcoin into a legal tender in the country has been passed by a super majority. Abay, super good news din to sa mga Bitcoin hodlers, mga titos and titas, no? So, kauna-unahan, ang ganda rin kasi kahit na maliit na bansa, inadapt na po yung Bitcoin. So, ito, posibleng mag-domino effect ito. Hulihin na natin yung mga malalaking bansa, mga titos and titas, no? Unahin na natin yung mga maliliit, developing countries, di ba? Yung mga third world, unahin na po natin yan. Kasi, yun naman talaga ang tina-target nitong cryptocurrency, no? Especially si Cardano, kita nyo sa Africa, ay sikat na sikat ho yan, di ba? So, yung mga malalaki, sige na, di bali na, mahuli na kayo. Kami naman ang mauna, yung mga maliliit. Alam niyo po ba, mga titos at titas, no? So, ito, good news to, no? Pero may isa pa akong i-share sa inyo na good news. Isa sa mga sikat din na country pagdating sa crypto is ang, eto po, ang ating mahal na Pilipinas. Mga titos at titas, no? Isang interview, I'm not sure kung kay Raul Pal, may in-interview po na dalawang Singaporean na Chinese na nasa Singapore. Binabanggit po nila ang Philippines. Ito po, kung nasaan po tayo ngayon, bilang isa sa mga country na
maganda ang adoption ng cryptocurrency. Marami na daw tayo mga laws na naipasa papunta dyan sa digital. Ay napapakinggan nyo naman po yan doon sa kabilang tambayan natin, di ba? And secondly, because of the remittance service, no? Madami dito sa atin, sinasabi nga nila, biruin nyo, sabi niya sa Pilipinas, yung local remittance, no, yung transfer through LBC, pera padala, etc., no, ay napakalaking market, no. So yan ay masosolve po ng Bitcoin, no. Bukod doon sa inter-island no, na transfer, yung galing pa nga sa mga OFWs natin. Yan po ay masosolve din ng Bitcoin, mga titos. Ng cryptocurrency, not just Bitcoin, no, but cryptocurrency in general, mga titos and titas. So, Hay. Kaya congratulations no doon sa mga diamond hands. Ito na, 35.8 na daw ang Bitcoin ngayon. Ha? Ito, nakikita ko as of press time, 11:04. Ayan na. Ay, ganyan po, no? At yung mga balde hands, congratulations po sa inyo. So mamaya sisilipin natin itong bounce na to hanggang saan ba tayo aabutin. Isa pang balita. Syempre, kung may good news, samahan natin ng konting bad news. Chinese search engines reportedly block queries of Binance, OKX, and Huobi. Chinese continues with its crackdown on the crypto industry as the national search engines have blocked queries of 3 large exchanges. Just a few days after the world's most populated nation blocked social media accounts of crypto influencers, all Chinese search engines have reportedly stopped showing search results for Binance, Huobi, and OKX. Di ba, sabi ko nga kanina sa balita natin, sige na, mauna na kami mga maliliit, malaki na ho kayo i-block i-block nyo na ng todo, saka na lang sila humabol. Hindi, ito kasi ang kagandahan dito sa technology ng Bitcoin. Kung naiintindihan nyo, talagang kahit, di bale, isang country iba-block, lilipat naman sa iba yan Diba? Crackdown sa mining, lilipat lang ho sa iba yan. Doon sa mga mas open na countries, mga titos and titas. So, yung kagandahan dito, cryptocurrency is here to stay. Bitcoin is here to stay. No? Sa tagal na pag-aaral natin dito, at ilang taon na rin itong Bitcoin, 11 years na, di ba? More than 10 years na ang Bitcoin, mga titos at titas, hindi pa mapigil-pigil. Ngayon pa ba? Yun na nga ang tanong Ngayon pa ba mapipigil kung kailang mas yung adoption ay mas marami na? Diba? So, again, just use po your practical analysis, mga titos and titas. Hindi na kailangan ng rocket scientist dito No? Hindi mo na kailangan sobrang genius ka para maintindihan mo ano pwede mangyari ho dito. No? Just keep an open mind and use your practical analysis. Just use your common sense. Ayan nyo na, mga Chinese. Sige. I-block nyo pa. Block nyo. Next balita. Good news, bad news. Good news tayo ulit. MicroStrategy boost 500 million junk bond sale to buy more Bitcoin. Unlike Tesla, MicroStrategy has not altered its stance on Bitcoin and is making moves to purchase more through the increasing of the size of a corporate bond sale. The business intelligence and analytics company announced the move on June 8, which CEO Tito Michael Saylor tweeted on his feed a few hours later. The notes will be sold in private offering to qualified institutional buyers, and the offering is expected to close on June 14, 2021. The company announced the pricing of 500 million of 6.125 senior secured notes to acquire additional Bitcoin. Sa Bitcoin na nila ilalagay ito. Uusay din According to Bloomberg, the firm received about 1.8 billion in orders for the offering, including interest from large number of hedge funds. Sasabihin ba natin mass adoption to? Hindi. Para sa akin, itong ginagawa ng MicroStrategy is a channel for institutions, for hedge funds to participate in Bitcoin. No? Remember, ito pong mga hedge funds na to, itong mga malalaking pondo na to, hindi sila basta-basta pwedeng pumasok dito sa mundo ng crypto kasi highly regulated sila. No? So, ang dami nilang pagdadaanan na approval, etc. Baka sa kanila within their organization lang, matagalan na po sila Di ba? So, kaya advantage sa ating mga retailer. Advantage sa mga katulad ni Tito Mike na siya ang CEO, siya may-ari, siya na nag-decide. Dito na ako, lalagay ko sa Bitcoin itong
available cash namin kaysa natutulog sa cash, lagay ko sa Bitcoin. So, kinuwento ni Tito Mike Saylor yan, ha? Yung kanya pong journey dyan. Kinakausap niya yung board. It took him around, ilan ba? 3 to 6 months bago niya na-convince, bago sila nag-start bumili ng BTC. So, for institutional to start adopting BTC, kung hindi pa sila nagsisimula, ngayon pala sila mag-iisip-isip, so probably it will take them another 6 months, di ba? So, unti-unti silang papasok. Ang maganda rito, no, syempre may gate yan. Hindi sila basta-basta makakapasok. Especially dahil hindi pa ganun ka, wala pa eh. Wala pang linaw, wala pa regulation, etc. Diba? Pero the moment, no, kaya ako natutuwa pag nakikita natin, the US wants to regulate Bitcoin, etc. No, nakakatuwa, no, nagkakaroon na ng regulation dahil the moment po na magkaroon ng regulation itong cryptocurrency, especially yung Bitcoin, papasukin po na malalaki yan na mga institution. So, ang kagandahan talaga dito, nandito na tayo sa loob, mga titos and titas. Lamang ang retail ngayon. Kami naman ang nauna. Wag lang may nalaglag. Silipin na natin presyo ng Bitcoin, mga titos and titas. Ay, kagabi po, dyan sa atin Discord, yung mga nakatambay dyan, mga solid Patreonatics natin sa Discord channel natin. Teka muna, mag-iimbita lang ako. Baka gusto nyo kaming suportahan dito sa tambayan. Meron tayong patreon.com/TitoVlogs. Yan yung sinasabi natin nasa front seat kasi meron siyang dedicated Discord server na kung saan pwede nyong may makakaututan dila kayo na mga tambay pagka wala tayo sa live, 'di ba? Nandun yung tambayan. www.patreon.com/TitoVlogs. May konting tosgas yan, pero sabi naman ng mga ibang solid Patreonatics natin ay nasusulit naman, especially kagabi, no? Kagabi, so sabi natin, nalalaglag yung Bitcoin during that time, sabi natin, latag baldi lang, ito lalatagan nyo, ganito lang paglatag, tinuruan naman natin, at matulog na kayo, bukas paggising natin, green na yan. Ang sarap ng tulog ni Tito. Yun. So ngayon, ayun na nga po, green na nga po si Bitcoin ngayon, from 31,000 tayo kagabi, very good. Saan tayo pupulutin nitong rebound na to? So ito po ay bounce play lang, no? Yan naman yung sinabi din natin, no? So expect a bounce play kay Bitcoin kasi dire-diretso yung laglag eh. So normal na ugali po ni Bitcoin yan. So ito po yung mga levels kung saan tayo nag-bounce, yung 30, 31, dalawang 31 to eh. Isang 30, dalawang 31. Manunukat muna tayo. Pati araw susukatin natin. This is a 4-hour chart po. Nung nag-dip tayo ng 30,000, nag-high tayo ng, umakyat tayo ng 40% in, ilan lang to? 1 day. Tama ba? 1 day ba to? Ilan daw ba tong bars na to? Hindi. Ito. Sagad. 40% in 1 day nga. 6 bars, no? In 1 day, nag-reverse tayo, umakyat tayo ng 40%. So, yan po yung unang dip ni Bitcoin sa 30,000. And then, nag-correct ulit tayo. Okay? Yung second dip natin, this is 31,000 level. Umakyat ulit tayo, nag-peak tayo in 2 days and 12 hours. Okay? 2.5 days naman to. Nag-peak tayo at 30% upside. 30%. So, mas tumagal, mas kumonte. So, from 40, naging 30%, naging 2 days na tayo from 1 day. So, ito pong third dip sa 31,000 na. Hindi na tayo nag-30 eh. Ang dami pa nga nakaabang na balsabal din ito sa ilalim eh. So, kung gagayahin natin, most likely sabihin natin 20% na lang. Dahil bababaan niya. Kung 2 days po yan, so, from dip, eto na yan, no? Anytime na. Hindi, ito pa, malayo pa pala. Kasi 2 days eh. Pero hahabaan, sabihin natin 3 days. 3 days. So, sabihin mo 20%. So, most likely, itong area ng 37, mga nasa ganyan, no? Laguhitan natin, Kung bumababa yung kanya pong resistance, no? Tama, yung resistance po niya. Every time nagbabounce siya, mas umuunti yung bounce eh. No? So, pwedeng 37,
meron ka pa ring buo pa rin to downward channel mo. Buo pa rin. So, pwedeng mauntog. Yun, sakto nga, 37. So, pwede pa rin, mga titos and titas, no? So, that's sa 4-hour chart po. Sa 1-day chart, teka lang. Sa 4-hour, ayun, pwede tayo ngayon, ito mga resistance pa, no? So, bukod dun sa 37, probably, yun yung pinakasagad mo. If we will base dun sa bounce, so, hanapin pa natin mga resistance. Ito pong blue line, ayan, nakikita natin, parang medyo nauuntog-untog na. Nasa 30, ano ba itong blue natin? 36.1, nag-high na po tayo ng 36,000, no? So, medyo nauuntog-untog, pinipinahan, mauuntog na ba yan dyan? Ang susunod po niyan is itong green line. Nakikita nyo yan. Yung green line natin is nasa 36.6. So, 36.1, 36.6, 37. Ayan ha. Ayan ha. Kompleto na ha. So, 37 area. That's in the 4-hour chart. Sa 1 hour, may resistance ba tayo? Ayun, sa 1 hour, itong red line natin. So, same lang. 36.1. Mukhang mauuntog yan dito. 36.1. Sa 1 day, para malinaw lahat, para alam nyo po yung mga latag. Ito po yung susunod. Ayun, sa 1 day, itong EMA 13, nasan yung EMA 13? 36.3. So, mukhang yung 36,000 area natin, mukhang may mga resistances tayo doon, ha? Ang dami, 1 hour, 4 hour, and 1 day chart. Lahat nagtutugma-tugma. Nasa 36 area, 36.3 pinakamataas, no? Kung tagusin natin yan, itong red, anong area itong red? 36.5, so 36 talaga. Mukhang 36 to 37 ang areas na pwede nating untugan. Okay? Pag nalusutan natin yung 36, 36.5, so yan yung area po na yan. In case malusutan natin, tagusan natin, saan tayo susunod? So 37 nga yung kanina. After 37, ito na po yun. Itong 30, hindi, teka muna. Meron yata sa 4 hour to eh. After 37, ito po. Nauntog din dito, 37.7. So, expect resistances along the way from starting at 36, probably hanggang, gusto nyo ba isagad to? Ito, 39 to eh. 39 to hanggang 40. From 36 to 40, expect resistances along the way, no? So, consider also, mga titos and titas, di ba, we are, today po, Wednesday, syempre, bukas automatic naman lagi. Nagtataka nga ako, laging pag Wednesday, Thursday ang kasunod eh. So, Thursday tayo bukas, Friday weekend, Saturday weekend na naman tayo, baka mamaya may weekend sale, no? So if you're planning yung bounce play lang, nakasabay po kayo dun sa bilihan, buhusan kahapon, nakakuha kayo 31, 32, 33, 34, 35, di ba? Nalatagan lahat ng banig ninyo. Ang style po, mga titos and titas, bago ko sabihin, papaalala lang natin that this program is rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po. This is not a financial advice. So, ito po ang pwede ring gawin. Latag banig din. 36, 37, 38, 39, 40. Ganon kasimple. Di ba? Kung tamaan, tinamaan. So, ibig sabihin, kung nakasalo ka sa 31, yung 31 mo, bebenta mo ng 36. Yung 32 mo, bebenta mo ng 37. 33 mo, 38. Diba? Kung hanggang saan ang tamaan, mga titos at titas. So, ganun lang po ka-quick ang bounce play, no? How to do it, we shared that dun sa webinar about practical charting. So, kailangan ho ay yung basic man lang ng charting ay naiintindihan nyo for you to do this mga swing and quick plays natin, ha? So, may 4 ho yan na tinuro natin. So, imbitahan ko na kayo. Tara. Imbitahan ko na po kayo this coming May 26. Tama ba? May bang? Hindi, June na pala kayo. This coming June 26. Teka, double check ko ha. Opo, 3 p.m. po ulit, mga titos and titas. June 26. Tama, June 26 po at 3 p.m. Join us po, no, dun sa webinar na yan at wala pa yung link na registration. Bukas ko na i-announce yung link po na registration. So, we'll do a rerun ng practical charting natin. Nako, ay samantalahin nyo na habang nagko-conso si Bitcoin, ha? Ayan po si Bitcoin. So, silipin natin. Currently trading 36.2. Ayan na. Oh, Bob, papakitang gilas pa yata habang nandito si Tito, ah.
Sige nga, sige nga, sige nga, no? So, kaya mo na. Pag nauntog po, isa pa, no? Yung mga marurunong bumili ng down, pag nauntog, pwede nyo na ma-short ulit yan sa down kung babalik na naman, di ba? Kasi we are expecting to trade this range 30 to 40k naman talaga eh. Until probably, baka nga July eh. Baka first week, second week ng July o katapusan ng June, we'll never know. Titignan natin yung price structure in the coming days, no? Ito pa pala, nakalimutan kong banggitin sa inyo, MACD sa 4 hour, maganda yung buwelo, di ba? Eh, kaya maganda bounce nito eh. Pati MACD sa 1 day, ang ganda ng buwelo. O, happy! happy ang mga tambay. Next, silipin natin si T-Fuel. Maganda rin ang performance nito. Ito naman ay simula pa naman kahapon. May sarili pong mundo si T-Fuel. All-time high tayo. Kaninang umaga, sabi natin, pwedeng i-retest nung nasa 4 hour. Nire-retest ba natin? Yung, sabi natin, pwedeng i-retest yung breakout point. Kaninang mga alas 12 yan eh. Ito. So, baka i-retest na natin, breakout point. Yan po, yung 56. So kung type niyo dyan sa Lucan, it will coincide also sa EMA 13 natin. Pati dito, hanggang dyan, sa 53 siguro, kung babalik yan. So, every time na nire-retest ang breakout point, ang support, ang resistance, it's a good sign. Padli na naman. Pwedeng pumadli na naman, mga titos and titas. So, wala na. ATH na to. Sakalam. Yun lang ang masasabi ko. Grabe, ang Bitcoin, ibang altcoin nalalaglag, siya lang. Walang tweet. Tito Elon, hindi ka ba magtu-tweet? I-tweet mo nga ito. Tito Elon, tweet mo tong T-Fuel. Sabihin mo, hindi namin gagamitin yan sa Mars. Yung fuel na yan, hindi namin gagamitin. Ay, nako, Tito Elon. Balang araw, tandaan mo yan, Tito Elon. Mawawalan ng bisa yung mga tweet mo. Pagka ginaganito mo yung cryptoverse. Para sa akin lang, ang tao matalino eh. 'Di ba? Hindi naman aso yung mga tao eh, 'di ba? Matatalino ho 'yan eh. Grabe kung gawin niyang paglaruan niya eh. Next, Telcoin. Si Telcoin kanina ni-review natin. So, one day to consolidating sa 4 hour. Sakalam din to it. So, nasa konso pa si Telcoin. Needs to break itong 200 moving average. So, ganito po ang pwede mangyari, mga titos and titas. Para lang magkalinawan tayo. Hindi tayo nagkakagulatan. Ay, alam nyo naman po, no, mga titos and titas, na pagka nag-aalboroto si Bitcoin, halos lahat ng altcoin sumasabay din sa alboroto. Yan po, no, yan ang malinaw dyan. So, in case na mauntog si Bitcoin, we're expecting 36 to 40, somewhere there, somewhere out there, mauntog yan. So, expect nyo yung mga altcoins nyo. Lalo na pag mabilis ang bagsak si Bitcoin, baka tatamaan po, no? Support ni Telcoin, hanggang dito tayo. Lahat ng linya na yan, 3165. Yan po, si Telcoin, BNB. Sakalam din ba to? It's sakalam din ba? Tignan ko nga yung BTC dominance. Tumataas kaya? 43 na. BTC dominance level. So, mukhang nasa Bitcoin, no? Yung play ngayon, bago ko silipin to silipin lang natin yung BTC dominance. Last time kasi 39, tignan nyo po, no? Last time when BTC dominance hit yung 39 level, bottom tayo, umakyat si BTC nito eh. Umakyat si BTC. BTC went up during this time. So ito, ako nga inaantay ko mag-39 eh. Wala, hindi na. Nasa 41 na lang talaga, pinakasagad na level eh. So it's breaking out again. So mukhang mamamayagpag si Bitcoin. Once ma-hit ni Bitcoin itong probably high na sabihin na, kasi pag binrake sa 4 hour, ito na 45, no? Baka bababa na naman yung dominance level ni BTC. Lipat na naman ng alts. So, pwedeng bantayan din po ito, no? Itong BTC dominance. Once na malapit na sa 45, usually, kung you're just swinging BTC, pwedeng swing it, bebe. Happy na naman ng mga nasa alts. Yan. Siyempre, BTC muna mangunguna. Steady lang kayo dyan. Steady pulso lang yung mga nasa alts. Aakyat din yan. Tuloy na natin si BNB. BNB po ay
Kasalukuyan na sinalo ng support niya sa 4-hour at mukhang uuntugin itong red line resistance 369, 370 area and 384 area. Kakambyo na rin ng MACD, good sign din po yan. Mukhang pumoporma na rin yung mga altcoins. Mukhang medyo makakakita tayo na medyo malinaw na run ngayon ngayong week na to. Hindi lang natin alam ngayong sa weekend kasi Thursday pa lang po bukas. Sa atin pa sa Pinas yan. Diba? So, minsan, Friday or Saturday, biglang nagkakalaglagan Daily chart ni BNB, meron tayong uptrend na nakikita sa daily chart. Ayun. May uptrend na rin tayo. Pero mukhang may resistance na heavy dun sa 430 area. Ito po, yun, nauntog siya. Yan po si BNB. Si Cardano ba? Sakalam pa rin. Sakalam pa rin. Yung mga mahuhusay, may isang dito natics tayo. Si BNB, short din. Pwede rin kasing gamitin yung down, no? So, pag marunong kayong gumamit ng down, happy kayo. Cardano, kanina sabi natin, needs to trade yun sa blue. Nakabingit na tayo dun sa blue. 158, good sign na po yan. Ganda ng bounce natin sa green. Diba? So, pagka sa daily, wala masyadong noise. Ang kailangan lang po bantayan nyo kay Cardano, mga Adanatics natin, itong MACD, pero mukhang nakaminor naman. Dapat bukas to umakyat na. Kasi baka tumuloy. Pag tumuloy kasi sa zero tong MACD, matatagalan bago tayo makaakyat ulit dito. It will take few more days ulit bago tayo makarecover. Mamaya baka abutan ng alboroto ni Bitcoin. Sa 4-hour chart, medyo maraming resistances ito. 172 to break tayo above dito sa 200 moving. MACD sa 4-hour, nakakambyo rin, paakyat. So, yung lakas na lang po nito. Yung kung kaya niyang tawirin ng isang malakasan hanggang 170, 172 area. Yun, na-like ba yung video natin? Paano, mga titos and titas, maraming salamat po. Andyan yung starter kit, crypto starter kit. Panoorin nyo po mga titos and titas, pati commercial sana, panoorin. As always, trade wisely. God bless you all. Kasbu, kita kits. Bye!